Check engine. Version 3. Baba, kunti. Op, baba. Op, puta. Buat, tulong mo ito. Ano nangyari? Oo, ano nangyari? Ito po yung kaibigan ko ni Chai, yung may red na B1. B1 na 125. Ako na pinagawa dito natin stator. Wala ako pipirin. Oo. Oh, version 1 to ah. Ilagay mo nga dyan sa gilid. Yan, check engine yung problema ng motor ni sir. 10,820 kilometer pa lang yung tinatakbo niya. Tapos ayan, ayaw mandar. Ngayon, para matrace natin kung ano yung problema nito, gagamitan natin ng diagnostic tools. Saan tayo pwedeng pumarking? Nakit mo natin sa taas kasi mainit to sa kabila. Gamitan natin ng diagnostic tools para makita natin kung ano yung issue nito, kung bakit nag-check engine at ayaw nang umandar or magbigay ng kuryente. Tanggalin natin yung cover para masalangan natin ng diagnostic tools. Diyan natin makikita kung ano yung check engine sa panel niya. Tapos palitan mo yung yung socket nito, kunin mo yung socket nito. Yung pula? Yung pula. Kasi magkaiba yan. Ito mga sara, magkaiba yung socket sa ating diagnostic tools doon sa version 2 saka sa version 3. Magkaiba na sila. Pero same pa rin ang procedure kung paano kahit mag-manual, pwede yung mag-manual. Same pa rin doon sa version 2. Ayan, napalitan na natin ang socket. Gamit natin yung OBD na 6 pin na kasi ito pero 4 pin lang dapat. Ayan, magkaiba yung sa sa version 2 na socket nila, pero same pa rin yung tutusukin nyo, ganun pa rin yan. Diyan natin malalaman kung ano yung problema nito mga sir, kung bakit na lang nag-check engine at ayaw nang start. Iyo. Tapos check natin sa diagnostic tools natin. Siyempre, i-on nyo muna yung susi nito mga sir pagka nagda-diagnose kayo. Tapos doon tayo sa Honda, kasi Honda yung dinadiagnose natin. Tapos all model, auto scan na lang tayo para mas mabilis. Mas mabilis kasi pagka meron tayong auto scan. Tapos red DTC tayo, same pa rin doon sa dati. Injector. Tapos dun tayo sa stored. Yan, injector pa rin yung problema nito. Kaya hindi siya nag-i-start, hindi nagbibigay ng gas. Kahit yung fuel pump hindi rin tumutunog. Kapag may problema sa injector, maaaring nangat-gat ng dagat or di kaya nag-loose yung wire. Okay, tanggalin natin yung upuan para matrace natin or ma-check natin kung ano yung problema doon. Bago natin i-reset to. Kasi ito i-reset natin saka i-reset. Okay, tanggalin natin. At tanggalin natin yung upuan niya. Same lang din kahit sa version 2, kapag injector pa rin yung problema, hindi pa rin siya mag-i-start. Kasi hindi siya magbibigay ng gas. Manggagaling sa fuel pump dahil iisa lang siya sa injector sa si fuel pump. Tanggalin natin yung upuan niya. Konta. Tanggalin natin yung kanyang upuan para makita natin. Ito pala mga sir, itong version 3 ni sir, kargado na pala to, naka 59 pala to. Yan, bago-bago 10,000 pa lang. Tapos in-upgrade na kagad yung makina.
Kasi kapag naka 59 ka, matik po yan mga sir, dapat magpapalit ka ng throttle body, papalit ka na ng injector kasi kapag hindi ka nagpalit medyo kapos sa gas. At yung naging sintomas niya, yung bago-bago na raw yung yung minsan namamalya, nagiging okay, ayun, pa-injector na yan. Uy, ito na. Same pa rin pala yung niya, throttle body. Injector lang yung pinalitan nito. Naka 59 siguro, to, nakakans. Gagawin natin mga sir para matrace natin kasi kapag ganitong loaded na, nagpapalit nito, minsan hindi rin talaga tumatagal yung mga ganitong injector. May mga brand kasi na matitibay o depende pa rin. Kaya magta-try tayo ng injector para mapandar natin. Yan, ito pala yung dito pa yung stock na injector niya. Itatry natin to mga sir. Try natin ikabit to. Tanggalin natin to. Kuha ka ng 8. Tanggalin. Ito pa yung stock niya mga sir. Bago lang to. Sariwa kasi yung ito, yung mga wire niya pa. Makikita pa natin naka-intact pa yung mga wire niya. Wala pang sinyalis. Dalawang patong Tanggalin mo nga. Yan, dalawang patong yung nilagay niya. Siguro baka naglulos. Okay, tanggalin mo to. Ipalik mo yan. Hindi, dito lang. Tanggalin mo yan, hugutin mo. Galaw-galawin mo para Yan. Anong pangalan nito? Tapos balik mo na yung isa. Bumblebee ba yan? Bumblebee to. RBB. Pag sinesearch siya sa Bumblebee. Bumblebee ang pangalan. Tapos ito yung stock na Wak mo. Tingnan mo. Yeah. I-try natin ito mga sir. Tapos kapag ganito mga sir, kung wala kayong nilagay na lang is o grasa, ikutin nyo lang pag nyo. Yan, para hindi masira yung oil seal nya or yung rubber. Tapos testing natin kung tutunog yung fuel pump. Kasi inon natin kanina hindi tumutunog yung fuel pump nya. Balik mo yung socket. Okay, testing natin. Ayun, gumana. Gumana yung fuel pump mo. Kanina, pilakingan ko yan, di mandar siya. Tapos palyado kasi mga sir. Dahil gawa ng kargado yung motor, stock yung injector, at konti lang yung binibigay niyang gas. 2, 4, 6 holes to. At ito baka 5 holes lang yung stock natin. Kaya ito maandar. I-adjust mo yung air control niya. Paluwag. Luwag mo konti. Hop. Isa natin. Hindi kahit ang injector. Kasi naka 59 tapos naka 5.6 yung thumbs mo. Yan, palyado. Nakapansin ko doon sir Mike, malakas sa gas. Malakas talaga sa gas kasi kargada na to. Sa iba naman, hindi naman ganun kalakas So, tumatapak na naman 30 kila, tapos hindi pa accurate sa hindi siya nag-accurate sa panel.
Obligado, kailangan bubuli ng injector nito. Kargado kasi di kaya ng stock. Wala po ba kayong stock? Kung pang stock lang din, wala kaming mga aftermarket na gagaya nito. Pa-deliver ka na lang, lalamove, pabuno ka na lang. Paano po ba hindi kasi Sana, sa lalamove. Nasalpak na ni Kapulong yung head. At mamaya lalagyan na rin natin yung ano yan, mga tornilyo, water pump, tapos kulan. Yung langis mo, magpapalit ka ng langis. Palitan mo na yan kasi ano yan eh. Galing ka sa ano. sobrang itim na siguro yan. Sa ano, galing ka sa nagbabawas ng langis kaya automatic yan ha. Kailangan mo ano. Salin-salinan ko nga lang. Tapos lagyan natin yung tornilyo. Huwag nyo kakalimutan na huwag mahigpitan yung mga sara. Kailangan higpitan nyo mabuti din yan. Pero kalalay lang din sa paghihigpit kasi baka mabali yung tornilyo. Ito mga sara, nailagyan na natin yung ano, yung cylinder head at ayan, tornilyo na natin. Tapos yan yung kontel, tapat nyo dito sa tornilyo na yan. At may guhit din dun sa may magneto, itapat nyo rin dito. Yan to. Tapos yung guhit dito. Medyo kalawang na rin kasi yung magneto ni sir eh. Yan. Tapat nyo dito. Tapos may guhit dyan. Pagtapatin nyo lang yan. Yan. Pagka naitapat nyo yan, makikita nyo rin dito. I-double check nyo bago nyo paandarin or ilagay yung ano, yung water pump para sure ball na kapag pinaandar nyo siya, start ka agad kasi yung una kasi advance na isang ipin. Kaya medyo iba yung andar niya. After natin makabit yan at malagay na rin tong ano, mga cover niya. Tapos mapalitan natin ang langis kasi nga kumakain ng langis. Palitan natin ng bago, lagyan natin kulat. Diyan natin makikita kung gumanda na ba yung andar niya o wala na yung usok. At pati yung ingay kasi yun talaga yung pinaka yung ingay. Pero mga aso, nakabili na tayo ng injector ng 140cc kaso 8 holes na siya. Yung dati naka-install kasi 6 lang. At ito, mayroon din tayong ilalagay na throttle body. Yan, bago. Yan, tanggalin natin yung stock na throttle body at ilipat natin to. Tanggalin natin yung stock na throttle body at check natin kung naka-port. Yan, hindi siya naka-port mga sir. Kasi kung naka-port yan, mas malaki yung butas ng konti. At halatado naman na kinalkal. Ito, stock na stock pa rin. Kaya hindi siya pinort. Tanggalin natin yung stock at ilipat natin yung yung binili niya na throttle body. 28 raw yan eh. Nilipat na natin yung TPS saka yung IC nya. Tapos sasalpakan natin itong mga sir. Mamaya na lang yung injector na 140cc. Yan, ilagay mo natin yung kable. Yan, salang natin yung injector dahil nalagay na natin yung throttle body. Diyan. Ito na yung injector niya mga sa. Nakabit na natin. Tapos ipi-play nyo ito mga sa kasi may yun eh, may stopper yan eh. Diyan nyo makikita kung pilipit ba yung injector natin o hindi. Ay, ano doon? Yung kulad ko. Dalawa yan? Oo. Another 150 ulit. Ayan mga sir, bandar na. Tapos hintayin mong bumaba yung ano nya. Okay, isa pa.
natapos na natin yung hindi ko pa na-video pala mga sir. Yung mga ginawa dito. Ang nangyari dito pala mga sir ay back to stock siya. Hindi kaya ng ECU niya yung 59. Okay yung minor, kaso hindi kayang magbigay ng malakas na kuryente manggagaling sa spark plug. Hindi niya kaya. Kaya nag back to stock tayo. Tinanggal natin yung 59 version 3 kasi ito yung mga sir. Iba yung ECU nito sa version 2. Kaya nag back to stock tayo, pero yung kanyang injector 8 volts pa rin na 140cc. Ayan, dati na hindi natin na full rev ng maayos. Ngayon okay na siya. Siguro baka kailangan natin palit ng ECU, mga ganun. Hindi ko pa na-try mga ito mga sir. Ayan, kasi na-try natin sa 59, nilaki na natin yung injector pati total body. Hindi talaga kaya, pumuputok-putok. Nagpalit ulit tayo ng ignition coil, ganun pa rin, palyado pa rin kapag pinilit mo siya ng ganyan, namamatay at ayaw niya. So, ang ganda uli kasi ito mga sir, nakaport siya, kaya iba yung kanyang tunog ng makina, mas malakas ng kaunti. Yan. Tapos na rin natin at magamit din ni sir, si iuwi niya ng yan gagamitin niya ng papuntang Baguio. Uwi siya ng 29 itong buwan na to. Okay, tapos mo na at kukunin na. Yan, ganyan na lang yung video natin mga sir. Kapag ka version 3 yung motor ninyo mga sir, mag-resource muna kayo kung mayroon nang nakapag-try na nag-upgrade nang hindi nagpapalit ng ECU. Kasi na-try natin dito. Siyempre mas maganda na yung aware tayo para hindi tayo mapagastos na tulad nung kay sir. Okay mga sir, maraming salamat mga sir.